Hoy, mga senador at mga congressman, ang Congress ay hindi in charge sa foreign policy. Ang in charge sa foreign policy ay ang Executive Department, ang Presidente ng Pilipinas. Huwag kayong gumawa ng mga bagay-bagay na labas sa saklaw ng mga tungkulin ninyo. Bakit hindi kayo mag-focus sa tungkulin ninyo? Anong tungkulin ninyo? Paandarin ang impeachment case namin. Doon kayo mag-focus. Hindi kung ano-ano ang mga pinapakita. Ito ang mangyari. Meron pa ba, Attorney Harold, na pamamaraan para magkaroon ng boses ang ating taong bayan pagkatapos nitong impeachment? Attorney Yvette, are you suggesting a people power revolution? Hindi naman po. Ang iniisip ko po ay ang darating ng 2028. Democratic process pa rin. Democratic process pa rin po tayo, sir. Paano yan yung mga nag-iinit na nating mga kababayan katulad ko? Na gusto namin ng pagbabago ngayon pa lang. Gusto nyo bang matanggal si BBM ngayon pa lang? Yes! Gusto nyo bang matigil ang korupsyon ngayong araw na lang ito? Yes! Sayang, impeachment sana yun, hindi ba? Yung lamang ang tanging paraan na ibinigay ng ating konstitusyon para sa atin na maayos, intra-constitutional. Pero ipinagkait pa nila sa atin. Pinipilit ba nila tayo na mag-avail of extra-constitutional process? Gusto ba nilang mag-take up arms tayo? O diskarte yan ng mga makakaliwa? Or gusto nila people power revolution? Yeah, buddy! At any rate, mga kababayan, kung sabi nga ni Atty. Yvette, kung paabulin natin to sa 2028, alam na ninyo kung sino ang iboboto ninyo at huwag ninyong iboto itong mga kurap na ito na nasa administrasyon at mga kakampi nila. Ilista ninyo kung sino ang mga kakampi nila, senador, mga congressman na tumatahimik ngayon. Sabi nga ni Miss Penny, mga pipi itong mga ito. Mga pipi, bingi, sa English, dumb. Sabi ko nga, hindi lang pipi, mga pepe! Sa mga pepe na gusto ko, ang gusto ko lang na pusi ay yung sa ex-girlfriend ko at si Meow Meow. Sila lang ang pusa na gusto ko. Pero lahat ng mga nasa administrasyon na ito, mga pepe. Ikakat wala tayong reservation. So, ang tanong ko lang sir, at kasi may issue ngayon sa Senado, no? Itong kinasasangkutan ng ano ba ito, Coast Guard natin. Katapos na bigay ng mga pahayag itong mga matatapang natin mga senador. Pero itong side natin, so hindi sila bumoto doon sa ano na yan, at yung labing 5 yung bumoto doon sa so ano dyan sir, dahil nga siyempre marami ng issue itong ano na ito. Alright, nagtanong si Idol sa ginawa ng ating Senate ngayon na naglabas ng resolusyon na ipinagbabawal nila ng yung mga elemento ng China dito sa Pilipinas. Hoy, mga senador at mga congressman, ang Congress ay hindi in charge sa foreign policy. Ang in charge sa foreign policy ay ang Executive Department, ang Presidente ng Pilipinas. Huwag kayong gumawa ng mga bagay-bagay na labas sa saklaw ng mga tungkulin ninyo. Bakit hindi kayo mag-focus sa tungkulin ninyo? Anong tungkulin ninyo? Paandarin ang impeachment case namin. Doon kayo mag-focus. Hindi kung ano-ano ang mga pinapakialaman ninyo. Wala namang effect yan, resolution yan, hindi yan batas. Kung talagang gusto nila ng isang measure na may actual na repercussion and consequence sa international relations, dapat issued yun ng Executive Department, hindi ng Senate. May mga katanungan po na umaabot sa amin na since hindi po tinanggap ng Congress, ano po, ang Senate po ba pwede po mag-stand? Kasi hindi na tinanggap regarding sa impeachment. Then ang tanong din nila regarding din sa mga nangyayari sa bansa, ano po ang stand ng judiciary? Kasi buong Pilipinas po ang apektado nito, hindi lang naman tayo lang nandito. So ano po ang stand ng judiciary po? At ang Senate po, ano magiging stand nila sa hindi pagtanggap ng sustainable impeachment complaint sa Congress? Which is halata naman na gumawa sila ng hindi tama, labag sa batas. So ang Senate po ba pwede ba mag-stand para pakinggan din ang tunay na impeachment ng taong bayan? Thank you so much for Masyado bang maaga at this point para gumawa ng stand ang Senate? Kapag susundin natin yung proseso ng ating konstitusyon, kailangan naman umandar
doon sa Committee on Justice. Kapag hindi na-dismiss yun, kailangan i-present sa plenary ng House yung boto bago umakyat sa Senate. Pagdating naman sa boses ng Supreme Court, ang dami mga petition na sinasampa sa inyong opisina laban sa administrasyon na ito. Pwede bang paandarin ninyo, please? Dahil kayo na lamang ang aming hinihintay. At marami pa kaming ipapasa actually ng mga petition sa inyong opisina tungkol sa hindi nila pagtanggap ng aming substantive impeachment complaint. Pwede bang i-resolve nyo iyon ng timely para naman maramdaman ng taong bayan na merong kabuluhan ang aming ginagawa? Kasi baka mas mauna pang pang-expire yung 1-year bar rule at makakapag-refile kami ulit bago ninyo i-resolve yung aming petisyon na kinekwestiyon ang maling pagtanggi nila ng aming third impeachment complaint. Susundan ko lang po yung mga tanong po ng mga nauna sa akin. And also, at the same time, sinabi po ng Sir Attorney Harold Respicio regarding about sa impeachment, na kung saan nga po ay wala na po ba pag-asa yung pangatlo, no? Na kung saan nga po, Sir Attorney, marami po sa atin yung mga kababayan, especially na po sa mga nasa reglayan, no? Karamihan po sa kanila ay hindi po talaga nila nauunawaan kung ano po talaga ang ibig po sabihin, no? Doon sa inyo po sinabi po kanina regarding para doon sa impeachment po ninyo na hindi na po ito matutuloy. Ito po ba, sir, ay wala na po pag-asa, lalo na po sa mga kababayan natin na sa remote area, no? Na kung saan po ngayon yung mga cellphone na rin. Nais ko lang po, sir, makakaalam po yung pinaka-detailed na paraan o paano ba yung next move po ninyo, and also at the same time, ano po ba ang dapat natin gawin, lalo na po yung mga nasa mga sarilayan. Maraming salamat po. Salamat po, sir. Thank you. Nung bata pa ako, meron akong crush. Binigyan ko siya ng bulaklak. Pero hindi niya tinanggap yung bulaklak ko. Sa tingin niyo, on the next day, bibigyan ko pa siya ng bulaklak o hindi na? Eh di mapapahiya rin ako, hindi ba? Ganon din po ang nangyari dito. Ang aming impeachment team ay all-star. Nanggaling yan sa lahat ng political forum. Hindi lang iisang kulay yan. Inassemble namin yung mga pinakamagaling na abogado, may pangalan na politiko, at meron ng track record. Andyan si Mike Defensor, instrumental sa era impeachment noon. Andyan si Atty. Topacio, #1 lawyer sa Philippines. Andyan sila Atty. Manny Luna, successful impeachment sa COMELEC Commissioner Bautista noon. Kaya napakaganda at may dignidad itong mga tao na ito. Ganon din yung mga endorser namin. May paninindigan. Kompleto kami. Mali-maleta ang aming ebidensya at papeles nung Thursday. Handa kami lahat. Pero kaso nga lang, nung nag-offer kami ng filing noong Thursday at tinanggihan kami at hindi tinanggap ang aming bulaklak, sa tingin mo, ganado pa kaming bumalik doon at mag-file ulit ng pangalawang bulaklak? Hindi na po. Ganon din po, kailangan natin intindihin ang ating mga kasama. Dahil hindi po basta-basta itong laban na ito. Lahat po kami matatapang, pero hindi ibig sabihin walang nawawala sa amin. Lahat kami may kaso na. Itong mga endorser namin may kaso na. Hinaharas na sila, pwede na silang patayin. Ngayon, kung nakikita nila na ngayong unang laban pa lang ay ang hirap manalo, tinanggihan ka. At pagdating sa Committee on Justice ay mukhang madi-dismiss rin lang. At lalo madi-dismiss din doon sa plenary kung nagkataong pumunta doon. Kailangan natin silang protektahan, mga kababayan. Kaya kailangan natin silang intindihin at kailangan pa rin natin silang pasalamatan dahil sila lamang ang naging matapang na magpresenta ng substantive impeachment complaint laban kay Presidente Bongbong Marcos. Kaya nagpapasalamat ako kay Mike Defensor, Atty. Ferdy Topacio at sa aming mga endorser. Ayaw ko na lamang kayong pangalanan dahil alam natin na pinaprotektahan namin kayo dahil ihaharas kayo ng administrasyon na ito. Pero salamat sa kape, salamat sa opisina, salamat sa hopya, at maraming salamat sa iyong presensya noong Thursday, noong araw na iyon. Huwag po kayong malungkot, mga kababayan, dahil marami pong sunod-sunod na kaso na lalabas laban sa administrasyon na ito at laban sa mga tumanggi ng aming maayos na filing noong Thursday. Hanggang sa huli po, kapag hindi po tayo susuko, mapapalagot pa rin natin ang ulo ng korupsyon na ito na si BBM. Kaya hanggang ngayon, ganadong-ganado pa rin ako na magpakita at magpatuloy sa ating laban. Dahil hanggang kakampi natin ang taong bayan. Hindi naman natin naitatanggi, di ba? Ano ba ang gusto ng buong Pilipinas? Na mawala na si BBM. At ramdam ko rin ang gusto ng ating mga constituents. Galing ako sa probinsya. Ilocano ako. Mga maiitim tayong lahat. Hindi natin pwedeng itanggihan. Ramdam natin ang gusto ng taong bayan. Gusto nila
na mapatigil ng korupsyon sa ating bansa at mapalagot ang ulo ng korupsyon na si BBM. Kaya dapat lamang na ipagpatuloy natin ang laban at parati tayo sumang-ayon at sumama sa damdamin ng bawat Pilipino hanggang makamit natin ang totoong kalayaan dito sa ating bansa. Bukod nga dito sa impeachment na ating susubaybayan, meron pa nga tayong armas hindi ba? At ano yun sa darating na 2028? Attorney Harold, this year is 2026. Alam natin maggaano kalaki ang role ng COMELEC sa darating na 2028. Ang chairman po ay pareho pa rin. Tama po ba? Sa 2028, si Chairman Garcia. Tama po. At sa ng nakaraang taon, alam ko po, naging malakas ang inyong loob para i-call out ang COMELEC dahil po dito sa sistema ng ating automated machine, counting machines, pati yung sistema ng ating pagboboto. Darating na po ang 2028, Attorney Harold, 2.5 years down the road. Ano ang maipapayo po ninyo sa ating mga nakikinig na mga magiging botante at mga susunod na mga henerasyon na magiging botante na rin sa 2028? My best friend, King George, ito ang mensahe ko para sa iyo. Sundin mo ang batas. Nasa Omnibus Election Code na once mapili ang ating automated election system na ipakita mo ang buong sistema including ang source code sa taong bayan, major political parties and groups. Ginawa niya ba yan noong 2025? Hindi. Dahil yun lamang ang tanging paraan na ma-ensure natin na hindi madadaya ang source code, hindi madadaya yung transmission, at hindi madadaya yung database. Ngayon po, isa pang probisyon ng ating Omnibus Election Code na dapat niyang sundin ay habang binibilang ng automated election system ang ating mga balota, dapat yung mga watcher nakikita nila yung balota para merong parallel manual counting, para kahit merong nakatanim na daya doon sa source code, doon sa transmission, or kung meron silang gagawing daya sa database, ay merong armas ang mga watcher na ipakita na meron talagang malawakan na daya na nangyari. Ito ay hindi pa rin sinunod ni best friend King George nung nakalaang eleksyon. Kapag sinunod niya ang dalawang bagay na ito sa 2028, ay magkakaroon tayo ng reasonable confidence na may iaangat ang kredibilidad at integridad ng ating eleksyon. Pero, kung ayaw pa rin gawin yan ni Chairman George Garcia, dapat i-impeach na rin natin siya. Susunod natin yang i-impeach si Chairman George Garcia. In any event, mga kababayan, meron pong mga movement para baguhin ang ating election system, para sundin ng maayos ang ating Omnibus Election Code at Automated Election System Law dito sa buong Pilipinas. Suportahan niyo po iyon. Ang gusto po natin ay sure na hindi madadaya ang susunod na election na 2028. At any rate, ang tanging paraan lamang para makontra natin yung daya ay isang overwhelming support sa taong gustong suportahan natin sa 2028. Alam na ninyo kung sino ang gusto ninyong suportahan, hindi ba? At ang tanging armas lang namin or natin para laban sa mga daya na itatanim nila sa mga makina ay ang landslide victory para sa kanya. Kaya i-make sure natin, umpisa pa lang ngayon, na makakamit natin ang landslide victory pagdating sa 2028 para kahit anong daya pa man ang gawin nila sa ating mga automated counting machines, sa transmission at database, ay hindi nila makokontra ang overwhelming votes and support ng madlang Pilipino. Dahil kung hindi, kung ramdam natin na panalo talaga ang ating manok sa 2028 at obvious na merong daya, dahil babantayan natin yan sa 2028, hindi ko palalagpasin yan. Ang taong bayan, again, mag-a-avail sila ng kahit na anong paraan para lang masunod ang kanilang mandato. Kaya administrasyon na ito, COMELEC, kung ayaw ninyo ng revolusyon sa ating Pilipinas, sundan ninyo yung mga democratic processes sa ating konstitusyon. Sundin ninyo ang batas para lumabas ang katotohanan at ang mamuno sa ating bansa ay yung taong kanilang totoong ibinoto.